Hi Kagala! Andito naman ang inyong pambansang Kagala na si Sir Owan. At today's video, meron tayong isang mobile podcast. Siya po ay isang HR sa isang BPO company. Siya po ay taga Binangonan, Rizal, 'di ba? So ngayon nandito kami sa Makati. Dito ko siya kinuha tuloy no. Pinick up para sa ating podcast at siya ay uuwi ng Binangonan, Rizal. Siya po ay si Ma'am Nami. Hi Ma'am Nami. Hello po. Ayan. Good evening So po. kamustahin natin ang ating mga kagala. Hello po mga kagala. Yan. So Ma'am Nami, so ilang taong ka na po pala? 22 po. 22. So ano po ang natapos mo, Ma'am Nami? Ano po, BS Psychology. BS Psychology. Opo. Wow, ito yung mga ano mga nag-aaral tungkol sa mga ang tawag dito, mga norms and characters of the and behavior of the person, di ba? Opo. Tama 'yon. Okay. So Ma'am Nami, brief background. Yan. So bigyan mo sila kung ano yung background mo. About po sa Sa'yo muna, akin sa'yo po muna, mismo. sa'yo muna. Bali ano po, nakapagtapos po ako ng psychology student sa Morong Rizal po. Sa UIS Morong. Tapos nagre-review na po for board exam. Kasi gusto ko po Actually, ayoko po talaga ng HR. Okay. Pero ang gusto ko po kasi magtrabaho sa mental hospital. Ano po, parang nurse po doon or mag-a-assist, magda-diagnose po ng mga pasyente. Mahilig po kasi ako yung ano po, ng mga tao. Mahilig po ako, hindi naman po mabasa kasi hindi po talaga namin nababasa. Okay. Gusto ko lang po dinadiagnose kung may ano sila, kung ano po yung nararamdaman nila. Iba po kasi ngayon yung mga kabataan. Parang naano na sila sa depression. Depression. Kasi yan sa mga factor ngayon talaga, no? Ang mga Opo. kabataan na pag hindi malalim ang pundasyon sa pamilya, Opo. yan. Bali, ayun nga po yung kulang kasi sa atin dito sa Pilipinas. Hindi po nagiging open yung mga bata sa nanay at tatay nila. So yung counseling importante kasi yan, saka dapat yung family ties kasi na ano yon, na exercise ng isang pamilya, 'di ba? Yung family bonding para nakakapag-open up yung bata sa mga magulang. Tama. So dahil natutuwa naman ako na sinabi mo gusto mong mag-diagnose ng regarding sa mga mental health nila, 'di ba? So yung capacity ng mental health nila. So just in case na ikaw ay magiging ano ba yan? Psychiatrist ba yan? Okay. Ikaw ay magiging legit psychiatrist na. So, paano mo ba magagawa na maganda yung trabaho mo doon? If ever po na na bigyan ng chance na makapagpatayo ng sariling clinic, siguro po magkakaroon po ako siguro monthly or siguro di na nating yearly po baka kasi hindi kaya ng budget. Bibisita po ako doon sa mga lugar na talagang hindi kaya magbayad para sa paggamot or pagpa-check up. So, dapat gumawa ka pala ng non-government organization mo, ma'am. Oo po. O kaya tumy up ka na lang. Total, may clinic ka, and then itatie up mo na lang sa NGO. Kasi ano po hindi ko po kung bakit. Mahilig ko talaga ako tumulong, lalo na po yung mga nasa kalsada. Nung every birthday ko po, nagbibigay po ako sa mga Wow. Bali, hindi pa ako naghahanda. Papakain po ako sa kanila. Ay, maganda yun ha. O mga kagala, bigyan nyo ng meaning ang birthday nyo. Siya nagbibigay ng pagkain sa mga street ba yon sa di ba? So nagpapakain daw siya. So paano ginagawa mong pakain doon? Ano po, kasi sa namin, sabi po ng prof namin, yung mga nasa kalsada daw po, lalo na po yung mga taong grasa po. Bali, bawal sila pakainin ng hard food po eh. Okay. Bali, mga lugaw po, sopas. Bali, yung madadaanan po namin, binibigyan po. Nakasasakyan po, tapos nag-aabot. So ano ba yan? Within coordination ba sa barangay yan o sa city? Wala, basta ganun lang. Talagang lang po, mamimili po ng lugar. Pero I suggest dumaan ka doon para kasi syempre food yan eh, di ba? Opo, nung last birthday ko po parang ang mga hindi po tao, mga hayop naman po. Yun. Mga
street, So, animal. maganda yung adhikain ni Ma'am Nami. So, sige. Ngayon, pag-usapan natin ang kanyang work. So, anong work mo ngayon, Ma'am Nami? HR po, bali, nag-OJT ako doon, tapos hindi pa ako nakaka-graduate, nag-apply na po agad. Kinuha ka na agad. Ako, trabaho po kasi ako that time. So, paano yun? Working student ka pa rin? Hindi po, nakagraduate na po ako last Nakagraduate year. ka na. Bali, 1 year na din po ako sa work. Okay. So, hindi ka na nila pinakawalan. Hindi na po. Okay. So, ano yung work mo doon as HR? Kasi marami ang HR di ba? Opo, bali, hindi po kami yung HR na nag-i-interview. Kami po yung HR na naghahawak ng mga dispute. Dispute. Opo. So, okay. Mga kagala, what is dispute? Yan yung mga yung mga hindi nabigay na salary or yung mga incentives ng mga BPO, ng mga agent po, mga hindi nabigay tapos hindi nasama po sa final pay. Kami po yung mag-i-investigate if nabigay na po ba talaga sa kanila or eligible po sila. Meron po kasi tayong mga incentives na hindi naman eligible si employee kasi parang eligible lang po yun kapag employee ka pa rin dun sa company. Pero once na umalis ka tapos hindi mo nakuha, TY na po yun. Ay, ganun? Opo, TY na po yung pinagtrabahuan. Bakit? Ayun nga po yung inaas nila, bakit hindi nila... Pinagtrabahuan nila yun. Ayun po yung kadalasan na ba't kami nadodoli. Kasi po bakit hindi binibigay. Pero alam naman po nila yun na bago po nila makuha yung incentives na yun, alam po nila na binibigay lang po yun kapag active employee ka. Yung iba po kasi, pag nalaman nila na eligible na sila sa incentive, umaalis po sila. Nag-resign po kasi alam nilang may makukuha po silang malaki sa back pay. Hindi po nila kinaklaro if makukuha po talaga nila. Pero may mga incentives po talaga na nabibigay. Meron. Opo, katulad po ng signing bonus. Hindi po siya ibibigay kapag inactive ka na, inactive employee. Pero pag active employee ka, ibibigay po siya sa kada sahod. Ang problema dun sa signing bonus, nag-sign ako, pumasok ako, nag-sign na ako ng contract. Yung pagka-sign yun, minsan, di ba, paplagyan natin 10,000 halimbawa yung signing bonus. Makukuha yun o hindi agad makukuha? Bali, po, example po, nag-start kayo ng January 1. Tapos nakapag-sign na po kayo, makukuha nyo po yun, katapusan pa po ng January, hindi po yung unang sahod. Every end of the month niya po nakukuha. Kahit on training pa yun, ano? Opo, on training pa po. So, ganun pala yun. Ayun lang po, minsan talaga yung balak ng mga employee. Kasi pagka malaki po yung signing bonus. So, ano pa ginagawa nyo doon? Anong usually mga reklamo ayun nila? nga po, dahil nakapagtapos po kami ng psych, tapos kami po yung HR doon sa company. Pagka meron po mga incident report, katulad po yung kapag may nahipuan, tapos gusto nila mag-open up. Kunwari po, kahit po yung mga problema nila sa bahay, na hindi na nila ma-handle, nadadala po nila sa work. Pwede po nila kami kausapin, tapos nagbibigay po kami ng advice kung paano po nila gagawin. Ganun po. So, kayo din pala yung sa harassment, kayo din ang may case. Para nagka-counsel din po kami. Kaya maganda din po yung part namin as HR doon sa company po namin. Okay, so yung pala yun, ano. So, anong mga account ba na hinahawakan nyo doon sa company nyo? Telco po. Telco. Opo, meron po, ang pinakamalaking account po namin doon is yung sa T-Mobile, yung about sa iPhone. Okay. Ayun po, ang pinakamalaking account namin is T-Mobile, which is meron naman din po talaga sa lahat ng BPO company kasi lahat naman po tayo hindi naman po pala lahat, parang halos lahat po na ata ng tao dito sa Pilipinas gusto na po ng iPhone. Kaya marami na, kahit sa ibang bansa po, ganun na po yung mga phone nila. Kaya need po ng mga agent na mag-help. Ang meron po kami nakakatawang account doon is yung Mars. Mars? Apo. Ano yung Mars? Yung sa chocolate po. Okay, chocolate na Mars. Apo. May mga tumatawag po doon, yung mga matatanda. Tinatanong nila bakit sobrang tamis. Dapat nyo pong i-depend yun, bakit sobrang tamis. Yung chocolate. Chocolate na lang didepensahan mo pa? Opo. Bakit sobrang yung mapakla. Unang-una, ano yung mapakla sa Mars?
Hindi ko, yung mga ano po, yung mga dark chocolate po. Oh, pag dark chocolate kasi, alam naman nila kapag kinain mo ang dark chocolate is para sa mga diabetic person. 'Di ba? Pag Opo. dark chocolate. Yung mga So, taga, ano po ata, ibang bansa, sa ibang bansa. mapagreklamo po. Oo. Mga irate, no? Ganun Opo. sila, Tapos pag nagka-irate. hindi po nila nakuha yung gusto nilang sagot, tatawag na po sa supervisor. Ganon pa yun. So far, 1 year ka na doon sa work mo, Opo. and kamusta naman? Nung una po, umiiyak po ako. Kasi nung una po may kasama ako doon, dalawa kami. Tapos, umalis po siya, parang 2 months pa lang ako. Bali, hindi niya po na turo sa akin lahat. Kaya umiyak po ako. Lagi po ako umiiyak. Ang pasok ko po is 8 p.m. Tapos nakaka-out na po ako 1 p.m. ng hapon. Parang Kina- sobrang Opo, oras. sobra-sobra po. Kasi sobrang laki po nung handle ko. Lahat po ng program handle ko. Sobrang daming employee. Tapos ako lang mag-isa po yung HR. E di, paano ang salary mo nun? Doble din. Opo, bayad naman po yung yung gino-duty ko nun. Tapos hanggang sa po, parang kaya ko na po siyang gawin kahit nakapikit. Ngayon, nakapikit. Nakasanayan ko na po. Kayang-kaya na. Sabi ko po, mag-hire pa po ng isa. Kaya yun po, yung kaklase ko po, hinire. Sabi ko, hindi ko po kasi yung, hindi ko na po kaya yung, pag may audit po kami, nade-delay po yung iba kong gawain. Kasi nagpo-focus po ako doon sa mas importante. So, paano yun? Ang trabaho mo is ilang days ka pumapasok? 5 days po. 5 days a week. So, Pero dalawang dati day po, off. 6 days. Monday to Saturday po. Ngayon po, 5 days 5 na days lang. na kasi may nakuha ng isa. Opo. Okay. So, may love life pa yon. Nung wala po nun. Hindi po kaya pagsabayin. So, walang love life. Bali, ayun po yung dahilan ng break. Okay, mga kagala, si Ma'am Nami, walang love life. Okay, dahil mahirap talaga ang trabaho niya. So, mahirap pagsabayin. So, kung yung mga nangangarap na gusto magkaroon ng karelasyon na HR, mag-isip-isip muna kayo kasi talagang ang Wala pong oras, oras. mahirap po talaga magbigay ng oras. So, kailangan talaga ay mahabang pasensya ang gagawin nyo dyan. Wala pong oras kasi panggabi po. Tapos pag umaga, tulog na. Tulog pa. Isa pa yan sa mga kagala, kapag kayo ay kukuha ng mga taga BPO, alamin nyo dahil sila, lalo na mga graveyard yan, mga graveyard shift, talagang pagdating sa umaga, makakatulog na yan. Pagigising yan, papasok na lang. So, talagang totally walang halos love life. Paminsan-minsan, meron na kakagawa ng paraan dahil kailangan nila, di ba, to work the relationship, pero most of it nagpe-fail din, no? Opo. Nagpe-fail talaga ganoon talaga. Lagi po sinasabi na hindi po nag-work kasi kailangan din naman po talaga sa relasyon yung time. Which is hindi na po magawa. Kasi kahit usap hindi niyo na magawa. Opo, pagka time po kasi ng work, bawal mag-phone. Tapos pag uuwi naman po, pagod na. Pagod na. Ganon. Bata pa naman po siguro. Bata pa. Kaya yan, magpayaman ka muna, Ma'am Nami. Importante yan, ipon kasi madali naman magpakasal pag gusto mo na. Di ba? So bilang isang HR, anong mapapayo mo sa mga pumapasok sa anong mga qualification muna pala, di ba? Pagpapasok sila, anong dapat nilang ipaghanda sa sarili nila for the interview? Sa interview po, mga basic interview lang din naman po yung tinatanong. Pero yung dapat po talagang ipaganda, which is yung Excel po. Kailangan po mas marunong po talaga kayo sa Excel kasi doon po talaga yung focus niya sa Excel. Tsaka yung pagsagot po, yung format natin sa email. Sa Outlook po kasi gamit namin, hindi po kami naka-Gmail. Okay. Pagsasagot po tayo sa employee, dapat po alam po natin kung paano po hindi matitrigger yung galit nila lalo. Kailangan po natin silang paamo. Sa interview naman po, madali lang po kasi tatanungin lang po kung bakit. Nung in-interview po kasi ako, bakit ikaw yung dapat naming i-hire. Tapos po, ano po yung
kaya mong ibigay kay company, ano yung dahilan kung bakit si company yung pinili mo. Feeling ko po pagka mag-a-apply po kayo sa kahit anong field po ng work, mag-ano po muna kayo, review po muna kayo about do sa company. Tama. Para po pagka may masasagot po kayong tama. Kailangan mo i-research yung mo. Opo. 'Di ba? So, Hindi po basta dahil lang mataas po yung dahil- salary. Tama. Kasi kailangan alamin mo muna yung gaano ka-intense, saka anong klaseng position ang gusto mong i-fill out. 'Di ba? Opo. Bali sa company po namin, hindi po sila tumitingin kung nakagraduate ka ng 4 years course, 2 years, or nag-aaral ka pa lang. Mhm. Basta po ma-handle mo na maigi yung trabaho mo. Okay po sa kanila. Kasi meron po kaming HR na first year college pa lang po. Talaga. Opo. Pero malaki sweldo. Ano po, sa ano po kasi siya sa probinsya po, sa Carmona. Carmona. Bali, provincial rate pa rin po. Okay. Tapos, ano po, pinagbigyan po siya na makapag-work, pero kailangan maintain po yung grade niya. Kasi once po na bumaba yung grade niya, ano po, patatanggalin po siya kasi makakasira po sa kanya mismo din. Tama. So, yun kailangan i-prepare nyo muna mentally and physically fit ang inyong sarili. Dahil pag in-interview kayo, mga kagala, kailangan syempre, yung itsura mo muna, di ba? Yung personal appearance mo kailangan talaga maganda kung hindi naman tayo biniyaan ng gandang lalaki at gandang babae, pero yung pananamit, and paano ka makipag-communicate doon sa nag-i-interview, napaka-importante yon. At syempre, kung ang BPO ang inyong a-applyan, for sure, English yan. Di ba? O, English yan. So, prepare nyo rin yung iba, yung mga nababaon yung pang-communicate na English. Englishan yan di ba? So, if hindi naman po ganun kagaling sa English. Kasi on the process, naman po nilang aminin on the process naman yan, kapag natanggap ka na, 1 linggo, 2 linggo, islang ka na Sabi din po ng boss ko, hindi naman daw po yung mga tinatrabaho po namin ngayon, hindi nyo naman daw po maaaral ng 1 linggo lang. Sabi, kahit nga po yung 1 taon na daw, may hindi pa alam na process. Yun ang maganda, di ba? Kasi minsan, yung ibang interviewer, nagtitrip ako rin especially ma'am namin, naranasan ko yan. Yung pagtripan ka ng nag-i-interview. Opo. Kaya po siguro maraming takot na interview. Dahil po sa mga ganun. Oo, naranasan ko yan na interviewin ka talagang dinikdik ka ng gusto. So talagang sa tingin mo, hindi ka talaga papasa So yun nga, hindi ka talaga pumasa. Sa nangyari yun. Kaya sabi ko nga ikaw naman ang pumasok sa mundo ko at pag ako nag-interview, signan natin kung papasa ka rin sa akin. Di ba? May mga ganun. Pero syempre, kagala, ang pinag-uusapan natin dito is yung paano ka matatanggap. So, attitude ang napaka-importante. Di ba? Attitude. 80% pagdating sa interview, attitude yan. 80%, the 20% follows na lang yung skills mo. Kahit ayaw niyo pong ngumiti. Ngingiti ka. Sa loob mo, minumura mo na yung nag-interview. Di ba? Pero, kunin nyo muna. Ganun talaga Lalaro ka muna Hanggang sa pag na-hire ka na, tignan mo na din kung paano ka naman makipag salamuha sa mga kasama mo. Kasi hindi lang naman ikaw yan, company yan. So, wag kayo magpapataasan din ng ihi dyan. Walang magaling dyan. Diba? Teamwork yan Kaya tatanungin sa'yo, you can be a team player, diba? So, ganun nga lagi sa interview. So, Ma'am Nami, invite mo sila kung paano kanila mako-contact para kung may mga gusto mag-apply sa inyong BPO company. So, invite mo yung mga kagala natin. Ayan po. Hello mga kagala. If ever na gusto niyo po mag-apply na as BPO po, pwede po kayong pumunta sa Sutherland. Pwede naman po siguro banggitin yung name. Okay. Sa Sutherland po, sa Kalayaan, sa gig po. Bali, 1-day process lang po yung pag-a-apply natin. Tumatanggap po sila kahit hindi po high school graduate, kahit hindi po nakapagtapos ng college.
okay lang po sa kanila. Basta po mapasa po natin yung interview. Yung interview po natin doon, bali may 3 stage. Unang stage po yung may kakausap po sa atin, magtatanong. Pangalawang stage po yung doon na po yung susubukan po nila yung typing skills nyo. Kung gaano po kayo kabilis mag-type, tapos calls din po. Kung paano nyo po sasagutin yung employee. Meron po kayong AI na makakausap. Then yung last po is yung final interview with the boss po. Kung paano, or kung ano po yung program na makakapili sa inyo. Depende po sa program. Para po, if ever po napupunta kayo, pwede nyo po akong kontakin sa email ko na lang po. Sige, pakisabi ang email, Ma'am Nami. Ayan po, nicolejai.racelis@sutherlandglobal.com. Nicole Jai? Opo, Jai. Nicole Jai Racelis. .Reselis. Opo. Racelis po yung spell nun. Racelis. Okay. At Sutherland Global. At Sutherland Global. Opo, .com. Yun. Bali, matatagpuan niyo po kami sa PhilPlans na Corporation Building, 12th floor po. 12th floor. Yan, mga kagala ha. So, anytime po ba yan, ma'am? Anytime po. O kailangan muna makipag-appointment? May appointment Hindi po. ba? Bali, tumatanggap po sila ng walk-in. Walk-in. Opo. Okay. So, yan. Dala na kayo ng resume nyo. Opo. Tapos, may 2 valid IDs. 2 valid IDs. 2x2 picture. Ayan po. Okay. So, kailangan na ba yung mga NBI? Wala pa naman, di ba? Hindi pa po. Bali, interview pa lang. natanggap na po kayo sa training, dun pa lang po. Doon pa lang. Okay. So, kahit doon sa email ni Ma'am Nami, automatic po mga kagala, may screen yan and then pwede na kayong tawagan. Di ba? For interview at schedule. Yan. So, mga kagala, nandito na naman tayo sa isang napakalupit na HR. Di ba? Yan. So, itong HR natin is napakabata. So, talagang totally nakaya niya nakaya niya pagka-graduate. Hindi pa graduate, natanggap na, di ba? Tapos hanggang sa graduate na siya. So, ganoon lang guys. Lakasan lang po na. Lakasan na ng loob talaga. Kung may gusto kang marating, lagi mo lang tatandaan na tumawag ka sa Panginoon. Prayer lang yan. Laging prayer lang tayo mga kagala ha. Kung may gusto kang abutin, pag-pray mo lang, pag binigay, ibibigay. Diba? Huwag tayong mainip. So, yun. So, Ma'am Nami, maraming salamat. Thank you po. Oo, maraming salamat at meron tayong isang, kung anong meron sa HR, diba? Na kakaiba. Ito ay isang psychologist, soon to be a psychiatrist. Yes, pag-pray niyo po ako. Pagpe-pray natin yan. Pagpe-pray natin. Yan, kagala, nasa ano na tayo? Asa na ba to? Angono. Angono, nasa Angono na tayo. Malapit na tayo sa Binangonan. Yun. So, hanggang sa muli, mga kagala, ride safe, keep safe. At ito na naman ang inyong pambansang kagala na si Sir Owan.